Pagkatapos magsalita ng taong si Quilang, umalis na siya, naiwan si Zuofan na nakakunot noo, nahihirapang mag-isip, hindi malutas ang gusot na parang sinulid, hindi alam kung ano ang pipiliin sa pagitan ng pag-ibig at ng landas, ng paglilinang. Bigla na lang, isang reklamo ang narinig mula sa kanyang kamay, lintik ng Hamthong. Naglakas loob bang maliitin ako, Lodi, sabihing hindi ako karapat-dapat kausapin siya. Nakakatawa talaga. Pagkatapos noon, isang malakas na tunog, bang, muling sinipa ng malakas ang pinto. Galit na lumapit si Yang siya, tumingin kay Zuofan, itinuro ang labas, walang magawang sinabi. Zuofan, sabi ng mga taga-Tianxing sect, gusto nilang makausap ang mismong pinuno. Lumabas ka na agad. Bahagyang kumunot ang kilay, nagtataka ang mukha ni Zuofan, bakit nila ako gustong makita? Ikaw na isang kagalang-galang na tagapanguna ng grupo, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang kausapin nila? Narinig niyang siya at nabagot din ang mukha, ngunit sa huli ay walang magawang sinabi, sino bang nagsabing hindi? Ang mga lintik na asong ito, mapagmaliit sa iba. Ese! Pero, ikaw talaga ang gusto nilang makita, kaya puntahan mo na sila. Tutal, sila rin ay nangungunang sekta sa tatlong tagapagtanggol na sekta ng Tianyu. Hindi natin sila pwedeng hindi bigyan ng mukha. Naging madilim ang mga mata ni Zuofan. Sumulyap sa taong ito, hindi mapigilang mapairap. Mahinang bumuntong hininga si Zuofan, tumayo at lumabas. Siyang siya naman ang nanguna sa daan. Mabilis silang nakarating sa maliit na patio sa harapan. Doon, may 4 na aninong tila lumulutang na nakatayo, inoobserbahan ang lahat sa paligid. Habang ang grupo ni Gihu ay nakatayo sa isang tabi, nagbabantay. Sa gitna nila, isang figura na nakasuot ng magarang damit, isang binatang maihawak na pamaypay na papel, tinitingnan ang paligid, at tumatawa ng mahina, ang liit naman talaga nitong patyo ninyo, lintik. Pero hindi na nakapagtataka, tutal, ito lang ang trato sa isang mababang tatlong sekta, siya Sanzong. Ha! Ang dalawa pang binatang nakasuot ng purong berdeng damit ay narinig ito at kaswal ding tumawa, tumingin sa direksyon ng grupo ni Gihu na puno ng pangmamaliit. Tanging isang matandang may puting buhok ang nakapikit ang mga mata, walang imik, malamig na nakatayo doon. Narinig ito ng grupo ni Gihu, nagalit sa puso, ngunit dahil naroon ang dalawang kagalang-galang na sina Insha at Gisha, hindi sila makapagwala. Si Zuofan at Yang Xia ay lumapit mula sa malayo. Bahagyang tumaas ang kilay, malalim na nagsalita, ang mga taga-Tianxing sect na ito ay naparito para manggulo. Mukhang napakayabang ng grupong iyan Kinindatan si Zuofan, si Yang Xia ay nagpadala ng lihim na mensahe sa isip, hindi ko rin alam. Wala namang alitan sa pagitan ng ating dalawang sekta. Puntahan natin para malaman? Bahagyang tumango, dumiretso ang dalawa, mabilis na nakarating sa harap ng grupo. Nang makita si tagapamahala Zuo na dumarating, agad na yumuko at nagbigay galang ang grupo ni Gihu, tumabi sa isang gilid. Ang 4 na tao mula sa Tianxing sect ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Lalo na ang matandang iyon, kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, nakatitig sa kanya nang hindi bumibitaw. Matapos siyang titigan ng malalim, tinapik ng binatang binata ang pamaypay sa kamay, mayabang na nag-utos, ikaw ba ang tinatawag na Dark Horse? Mula sa labanan ng mababang tatlong sekta ngayon, si Zuofan. Nakita ka ng inyong abang lingkod, Bise Senfi, noong lumaban kayo sa Xuanchen sect. Pero hindi ka pa lumaban noon, kaya hindi malinaw sa akin kung gaano ka kalakas. Pero totoo ngang mayabang ka. Napairap na lang si Zuofan, iniisip, alam niyang mayabang ako, Lodi, tapos maglalakas loob pa siyang magpasikat sa harap ko. Hindi ba't naghahanap ito ng gulo? Kaswal siyang nagsalita, hehe. Ganoon din hindi ko alam kung ano ang pakay ng inyong pagparito, at kailangan pa akong personal na makita. Bahagyang humisi ang sulok ng bibig, ang binatang binata ay may masamang tingin kay Zuofan, ang mga mata ay puno ng pangmamaliit, ha. Wala naman. Narinig lang namin na ikaw, batang ito, ay sadyang gumagawa ng kalokohan, umaasa sa pagmamahal ng sekta, hindi nakikinig kahit sa mga elder at kagalang-galang. Kaya gusto naming marinig mula sa iyo mismo. Kumibot ang talukap ng mata ni Zuofan, malamig din siyang umisi. Ngayon ay naiintindihan na niya ang layunin ng kabilang panig. Gusto pala siyang bugbugin. Pero, isang gitnang tatlong sekta, Zong Sanzong lang, karapat-dapat ba sila?
Nang makitang hindi siya nagsasalita sandali, inakala ng binatang binata na natigilan si Zhu Fan sa kanyang presensya, kaya lalo siyang naging mayabang, patuloy na tumawa ng malakas, hahaha. Huwag kang kabahan. Walang masamang intensyon ang inyong abang lingkod. Kaya lang, ang resulta ng laban ng gitnang tatlong sekta ngayon, kailangan ninyong malaman kung ano ang dapat gawin, dapat may pagtimbang kayo sa inyong puso. Natatakot lang ako na baka masyado kayong magsaya at makalimutan ang sarili, kaya espesyal akong naparito para paalalahanan kayo. Narinig ito ng grupo ni Nagihu, Shi Changlong, kumunot ang mga mukha, nakatitig. Biglang kinabahan ang puso, ang mga tao mula sa Musek ay tila naintindihan ang ibig niyang sabihin, biglang naging madilim ang kanilang mga mukha. Tanging si Zhu Fan ang hindi nakaintindi, mukhang nagtataka pa rin. Bahagyang kumibot ang kilay, si Zhu Fan ay tumawa ng mapaglaro. Ano ba ang resulta ng laban ng gitnang tatlong sekta ngayon? Sabihin mo nga para marinig. Hindi mapigilang umikli ang balat sa mukha, ang binatang binata ay biglang naging madilim ang mukha, mabangis na tumingin kay Zhu Fan. Alam mo na, nagtatanong ka pa. Gusto mo bang dungisan at hiyain ang aming Tianxing sect? Si. Kahit na hindi maganda ang naging laban ng aming Tianxing sect sa Songlonghi na ito, at napunta kami sa pinakailalim na pwesto sa gitnang tatlong sekta, hindi pa rin kami maikukumpara ng isang maliit na mababang tatlong sekta tulad ninyo. Oh! Narinig ni Zhu Fan, mapanghamak ng umuso. Oh, kaya pala nasa kailaliman kayo sa laban, natatakot na baka kami ang pumili sa inyo, kaya espesyal kayong naparito para humingi ng awa. Nagpanlaki ito ng mata ng kalaban, ngunit ang manloloko ay patuloy pa ring nagsalita. Sa wakas ay nalaman na ang layunin ng grupong ito, hindi mapigilang tumawa ng malakas, hahaha. Magaling na grupo ng mga asong kumakawag ang buntot sa amo. Pero kung hihingi ng pabor, kailangan may magandang asal. Ganyan pa rin kayabang, nagpapakita ng pangil at kuko, nagsasalita ng kung ano-ano, nangangagat ng basta-basta, walang sinumang magnanais na pansinin kayo. Ngunit katatapos lang magsalita ni Zhu Fan, dalawang sigaw ang umalingaw-ngaw, pangahas. Isang sigaw ay galing sa bibig ng binatang binata, ang isa naman ay mula sa matandang may puting buhok. Isang malakas na presensya ang biglang tumama kay Zhu Fan. Ang matanda ay hindi na napigilan ang galit, isang palad ang pinakawalan patungo sa kanya. Subalit, nanliit ang mga mata ni Zhu Fan, walang bahid ng takot, parang isang posting nakabaon sa lupa. Hinihintay niya talaga ang matandang ito na hindi alam ang buhay at kamatayan na ibigay ang buhay sa kanyang bibig. Si. Isang nasa Hai Realm ikalimang antas lang, gusto pang patayin ako, Luffy. Talagang hangal na matanda. Tama. Bang! Isang sagupaan, subalit, sa sandaling malapit nang tumama ang matanda kay Zhu Fan, biglang isang malakas na tunog ang lumabas. Hindi alam kung kailan, siyang siya ay biglang humarang sa harap ni Zhu Fan, palad laban sa palad ng matanda. Agad, parehong panig ay umatras ng 5 hakbang bago bahagyang nakahinto. Ha! Nakita ni Zhu Fan ang eksenang ito at napabuntong hininga. May daliri sa loob ng P-squared. Narinig ito, kumunot ang mukha niyang siya. Ang matanda ay puno ng galit, nanlilisik ang mga mata kayang siya. Ngunit siyang siya ay nagmamadaling iwinagayway ang kamay, ngumiti para makipag-ayos, hahaha. Elder K, paumanhin po. Ngayon ay hindi nanood ng laban si Zhu Fan, hindi niya alam ang sitwasyon ng inyong kagalang-galang na sekta. Totoong ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan, wala pa siyang intensyong mang-insulto sa inyong sekta, sana po ay mapagpasensyahan ninyo. Mahinang umungol sa galit, ang Elder Ki na iyon ay malamig na nagsalita, Diffy. Hindi alam walang kasalanan? Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng sinabi niya kanina? Sino ang asong kumakawag ang buntot sa amo, ha? Ito di. Biglang natigilan siyang siya, napilitang humiti na lang ng nahihiya, hindi alam kung paano sasagot. Si Zufa naman ay mukhang walang pakialam pa rin, kaswal pa ring nagsalita, kung gayon, ano ang gusto niyong kalokohan dito ngayon, ha? Mabangis na sumulyap kay Zufan, ang binatang binata ay malakas na sumigaw, naparito kami ngayon para babalaan kayo. Huwag kayong maging mapangahas na hindi alam ang sariling lakas, sumali sa lab. Anang ito? Tumigil na kayo habang maaga, huwag ninyong ipahiya ang inyong sarili. Si. Narinig ni Zufan at muling tumawa, humalakhak, hindi pareho iyan.
Kung hindi kayo natatakot sa amin, bakit pa kayo pupunta rito para magsayang ng laway? Sa madaling salita, kayong mga ito ay takot. Kung takot na kayo, dapat magpakita kayo ng itsurang nag-aalala at natatakot para sa akin, Lodi. Ang manloloko ay naglabas ng mayabang na aura, nagsalita, huwag kayong magpasikat sa harap ko, Lodi. Hindi ko gusto ang paligoy-ligoy. Biglang namula ang mga mata, ang binatang binata ay nanginginig sa galit, sumigaw, naghahanap ka ba ng kamatayan? Pagkatapos, kinindatan niya ang dalawang binatang nakaasul. Bahagyang tumango, agad na naintindihan ng dalawang binata, sabay silang sumugod patungo kina Shi Changlong, Bailian, Luxi, ang tatlong pinakamalakas na eksperto ng Mosek. Biglang nag-focus ang mga mata, alam ng tatlo na ang dalawang ito ay parehong eksperto sa High Realm ikatlong antas, katumbas ng kanilang sariling lakas, hindi sila naglakas loob na magpabaya, agad silang gumanti. Subalit, sa sandaling iyon, ang katawan ng dalawa ay biglang naglaho na parang mga anino. Nang muling lumitaw, nasa harap na nila sila, nagpakawala ng isang palad. Sa isang iglap, tatlong pagsabog ang narinig. Ang tatlo ni Shi Changlong ay sabay-sabay na tumalsik, may bahid ng dugo sa sulok ng kanilang mga bibig. Sumulyap sina Zhou Fan at Yang Xia, ngunit hindi kumilos. Habang ang dalawang aninong nakaasul ay mabilis na bumalik sa kanilang pwesto, na para bang hindi sila umalis. Bahagyang tumaas ang kilay, nagulat ang puso ni Zhou Fan, bumulong, isang pinagsamang pormasyon ng atake na naman. Mahinang humisi ng malamig, iwinagayway ng binata ang kamay, DC. Isa lamang iyong babala. Kung hindi niyo pa rin alam ang buhay at kamatayan, maglakas loob na umakyat sa entablado, kung gayon huwag ninyong sisihin ang inyong abang lingkod na hindi magpapakita ng awa dahil pareho tayong tagapagtanggol na sekta ng Tianyu. Hindi ako mag-aatubiling pumatay. Pagkatapos, isinama niya ang elder na iyon at ang dalawang binatang nakaasul at umalis. Naiwan lamang ang tatlo ni Shi Changlong na dahan-dahang tumatayo, ang mga mata ay puno ng puot, pinapanood silang unti-unting lumalayo. Nag-isip sandali, ang mukha ni Zhou Fan ay malamig, walang pakialam na nagsalita, gusto silang bigyan ng mukha. Mapanghamak ng umuso, siyang siya ay malamig na umungol, bigyan sila ng mukha, ano. Kapag naibaba na natin sila, tayo na rin ang nasa gitnang tatlong sekta, kailangan pa ba natin silang bigyan ng mukha? Galit niyang sinabi, Zhou Fan, tandaan mo ito. Ang pinakamayabang na bata kanina ay si Ham Thong, anak ng Sectmaster Ham ng Chansing Sect. Basta huwag mo siyang patayin, kahit anong pagtuturo ng leksyon ay pwede. Ang iba naman, bahala ka na. Pero, ang dalawang nakaasul ay si Nanhatson at Nhatlam, ang pinag-aaralan nila ay ang Lingsuan Kuyet. Ang kanilang mga anyo ay mailap at hindi tiyak, napakahirap kalabanin. Ngayon sa laban ng gitnang tatlong sekta, muntik na silang makakuha ng 2 puntos mula sa kamay ng Sword God Sect. Sayang lang at nakaharap nila si Ontin Kiem Ondao. Kung hindi, base sa kabuang puntos, maaari talaga nilang talunin ang Mohanzong at makuha ang pangalawang pwesto sa gitnang tatlong sekta. Tutal, 1 puntos lang naman ang lamang sa kanila ng Mohanzong. Mahinang humisi ng malamig, si Zhou Fan ay nagpakita ng masamang ngiti, salamat sa Mohanzong para ilagay ang mga ito sa kailaliman. Kung hindi ko sila sisipain palabas ng gitnang tatlong sekta, hindi ako tao. Esi.